Chapter 34. Daddy wants to marry you. Naka-ready na lahat bago siya ma-ospital pero dahil sa pagiging gaaman niyo nasira lahat ng plano niya. Kayo ang dahilan kung bakit siya na-hospital, diba? Gusto niyo siyang patayin paunti-unti pero dahil sa ginawa niyong yan nawala ang lahat ng mga pinapangarap natin. Hindi na sana natin kailangang magpakahirap para lang makuha ang mga gusto natin kung napakasalan ka ni Daddy. Kapag ikaw ang naging asawa niya, lahat ng ari-arian niya ay ari-arian mo na rin. Wala na sanang magagawa si Zarina pero ikaw din ang sum-iris sa lahat. This is your fault, Mom. Hindi ko akalain na kaya mong patayin ang ama ng anak mo nang dahil lang sa pagiging gaaman mo. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Natalia. Hindi siya nagkaimik kaagad dahil pinoproseso niya sa isip niya ang mga sinabi ni Natalie. Gusto sana akong pakasalan ni Mateo. Tila ayaw maniwalang tanong ni Natalia. Nang matapos sabihin ni Natalie ang mga nalaman niya ay umalis na siya. Iniwan niyang tulala ang kanyang ina sa visiting area. Naiyak na lang si Natalia habang tumatawa na parabang nababaliw. Bakit ba hindi niya nalaman ng maaga na may balak pala si Mateo na pakasalan siya? Kung nakapaghintay lang sana siya, kung hindi niya lang sana unti-unting pinapatay si Mateo siguro ay hindi nangyari ang lahat ng ito sa kanya. Siguro ay malaya siya ngayon at may mas karapatan sa lahat ng mga ari-arian kung natuloy lang siya na maging Mrs. Jimenez. Nang makabalik si Natalia sa kulungan niya ay kinuha kaagad ng mga kasamahan niya ang daladala niyang pagkain na ibinigay ni Natalie sa kanya. Hindi na siya nanlaban pa at hinayaan na ang mga ito na kainin ang mga pagkain niya. Wala rin naman siyang ganang kumain pagkatapos niyang malaman ang plano sana sa kanya ni Mateo. Kung natuloy lang siguro yung kasal baka sakaling hanggang ngayon ay nakokontrol niya si Mateo. Yakap-yakap ni Natalia ang mga binti niya sa isang sulok habang natatawa na para ng isang baliw. Napapailing na lang sa kanya ang mga kasamahan niya sa loob ng kwarto. Muling sumapit ang araw ng pangalawang paglilitis sa kanya. Tahimik lang si Natalia habang nakatitig kay Mateo na ngayon ay katabi ni Zarina. Hindi pa rin mawala-wala sa isip niya ang sinabi ni Natalie, kung totoo ba talagang gusto siyang pakasalan ni Mateo. Patuloy lang ang pagliliti sa kanya pero tila ba wala siyang naririnig. Nakatitig lang siya kay Mateo at walang ibang pumapasok sa isip niya kundi ang tungkol sa kasal. Nang maramdaman ni Mateo ang mga titig ni Natalia ay nilingan niya ito pero walang emosyon ang mga mata niya. Wala na siyang ibang nararamdaman para kay Natalia kundi ang galit. Iniwas din kaagad ni Mateo ang paningin niya at itinuon na lang ang atensyon sa paglilitis. Nang tawagin si Natalia ay hindi ito sumagot, hindi rin ito tumayo sa kinauupuan niya. Nananatiling nakatitig siya kay Mateo. You need to speak, agaw Athens yung saad sa kanya ng lawyer niya. Para saan pa? Ibinigay ka lang naman ng korte pero wala kang balak na i-defend ako. Kaya mo ba talagang ipanalo ang case ko? Kung hindi naman bakit pa tayo nagsasayang ng laway at oras dito? Kunwaring ide-defend mo ako pero hindi ka naman makaimik kapag may ibinato na sayo ang kabilang panig. At the end of the day talo pa rin tayo. Ayaw ko na, ibalik niyo na lang ako sa kulungan ko. Ani ni Natalia saka siya tumayo at lumabas na ng courtroom at dahil sa ginawa niyang yun mas mapapabilis ang isinampang kaso sa kanya. May ngiti sa labi ang lawyer ni Zarina nang lumabas sila ng korte. Malapit na nating makuha ang hustisya. Re-reviewan na lang ng korte ang mga isinampang kaso sa kanya at dahil marami tayong ebidensya against her hindi na magtatagal at hindi na siya makakalaya pa kahit kailan. Ililipat din siya ng city jail. Saad ni attorney. Napangiti naman si Zarina at unti-unti nang nakakahinga ng maluwag. Hinawakan ni Tyrone ang kamay ng asawa niya sa kanya itong initian ng lingunin siya. Malapit nang matapos ang lahat. Matamis niyang saad na ikinangiti rin ni Zarina saka siya tumango. Samantala naman pinuntahan ni Mateo si Natalia. Nakita niya kaagad na nasa isang sulok lang ito at tila walang pakialam sa paligid niya. Gusto niyang maawa pero tila ba wala siyang nararamdaman na awa para kay Natalia. Sa tuwing naiisip niyang si Natalia ang nagpapatay sa asawa niya hindi niya maiwasang hindi magalit at may kuyam ang mga kamao niya. Nakatayo lang si Mateo sa harap ng kulungan habang nakatingin kay Natalia. Nang iangat naman ni Natalia ang paningin niya at makita si Mateo ay mabilis siyang tumayo. Humawak siya sa mga rehas na nakaharang sa kanilang dalawa. Totoo bang balak mo akong pakasalan noon? Totoo ba?
Gusto niyang marinig ang sagot mula kay Mateo. Blanko lang naman ang mga mata ni Mateo. Bagay na hindi ko na lang sana plinano pa dahil hindi ko alam na pakakasalan ko na pala ang killer ng asawa ko. You don't deserve to be my wife, Natalia. Mabulok ka sa loob ng rehas na yan. May diin na saad ni Mateo at iniwan na si Natalia. Napaiyak na lang si Natalia dahil malaking opportunity ang sinayang niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Kung sinabi mo lang sana sa akin ng mas maaga, magpapakatino ako. Sigaw ni Natalia pero hindi na siya nilingan ni Mateo. Walang nagawa si Natalia kundi ang umiyak na lang habang hawak-hawak ang mga rehas. Madaling araw na nang magising si Zarina. Nilingan niya si Tyrone na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Kanina pa sinusubukan ni Zarina na matulog ulit pero 1 oras na ang nakalipas pero gising na gising pa rin ang diwa niya. Bumangon si Zarina at nagtungo ng veranda para magpahangin. Iniisip niya na naman ang isinampa nilang kaso kay Natalia. Gusto niya nang malaman kaagad ang hatol ng korte sa kanya para matahimik na siya. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Zarina habang niyayakap siya ng malamig na simoy ng hangin. Napahawak siya sa tiyan niya nang makaramdam siya ng gutom. Naipilig niya ang ulo niya dahil marami naman siyang nakain noong dinner nila at hindi rin siya yung tipo ng tao na mahilig sa midnight snacks. Babaliwali niya na lang sana yun pero pakiramdam niya gutom siya na tila ba walang kinain kagabi. Bumalik na siya sa loob ng kwarto at tiningnan si Tyrone. Naupo siya sa kama habang nag-iisip kung gigisingan niya ba ito. Gusto niyang tiisin ang gutom niya dahil ilang oras na lang naman na ay magbe-breakfast na sila pero para bang hindi niya kayang maghintay. Mahina niyang tinapik sa binti si Tyrone. Mabilis namang nagising si Tyrone at tiningnan si Zarina. Nakatulala pa itong nakatingin kay Zarina. Isang mata lang ang nakabukas at namumula pa ito. Hindi ka ba makatulog? Paos na tanong ni Tyrone saka siya naupo at nilapitan ang asawa niya. Unti-unti niyang binubuksan din ang isa niyang mata dahil medyo nasisilaw pa ang mga ito sa liwanag na nagmumula sa mga ilaw. Nagugutom ako, nahihiya niyang saad. Napahilamos na muna si Tyrone sa mukha niya at ginigising ang diwa dahil medyo natutulala pa siya dahil sa biglaang gising. Anong gusto mong kainin? Gusto mo bang maghanap ako sa labas o magluto na lang ako? Tanong niya. Malagam pa rin ang boses dahil bagong gising lang. Nag-isip naman si Zarina kung anong gusto niya. Mag-take out na lang tayo sa labas baka matagalan ka pa kapag nagluto ka. Sagot niya. Tumayo si Tyrone at hinanap ang wallet at susi niya. Wait me here. Wika pa niya kahit na inaantok pa siya. Hindi nakarinig ng kahit na kaunting reklamo si Zarina kahit na alang-inang oras na. Pwede ba akong sumama? Hindi ako mapapukali kung mag-isa ka lang lalabas habang nandito ako naghihintay. Just to make sure na makakauwi ka ng ligtas. Then let's go, sagot ni Tyrone. Dahan-dahan silang lumabas ng mansion para hindi sila makaabala ng mga natutulog na. May ngiti sa labi ni Zarina nang makaalis sila. Iba yung satisfaction na nararamdaman niya. Hindi niya kailangang pilitin ang asawa niya para ibigay ang mga gusto niya. Ano bang gusto mo? Tanong ni Tyrone. Nag-isip naman si Zarina pero hindi niya alam kung anong gusto niya. Nang ilang minuto na ang lumipas pero hindi pa sumasagot si Zarina ay nilingan na siya ni Tyrone. May maisa-suggest ka ba? Tanong ni Zarina. Maraming alam si Tyrone na pwede nilang pagbilhan ng pagkain pero hindi naman niya alam kung magugustuhan yun ni Zarina. What about beef steak, burger steak, beef stew, creamy chicken pasta, teriyaki beef ano pa ba? Nag-iisip pa si Tyrone kung anong isa-suggest niya pero hindi niya na alam. Just choose, aniya nang wala na siyang maisip na pwedeng i-suggest. Seafood, sagot ni Zarina. Natawa at napailing na lang si Tyrone dahil wala naman sa sinabi niyang pamimilian ang gusto ng asawa niya. Okay, if that is what you want, naghanap na si Tyrone ng seafood restaurant na bukas pa ng ganitong oras o bukas na ng ganitong oras. Nang makakita siya ng restaurant na marami pang ilaw ay doon na siya nagtungo. Kitang-kita naman kasi sa malaki nilang signage kung anong pinaka-bestseller sa menu nila. Sasama ka pa ba sa akin o may one ka na dito? Sasama na lang ako, bumaba na si Tyrone at pinagbuksan ng pintuan si Zarina. Sabay na silang nagtungo sa loob ng restaurant. May iilan namang customer ang restaurant. Good morning ma'am and sir, dine in or take out po.
Tanong kaagad sa kanila ng waitress. Take out, available ba ang seafood nyo? Tanong ni Tyrone habang nakatingin sa menu. Yes sir, mamili na lang po kayo kung anong package po ang gusto nyo. Nilingon ni Tyrone ang asawa niyang nakatingin din sa menu. Kahit yung maliit lang nilang package, I think marami naman na yun para sa ating dalawa. Binili na ni Tyrone ang gusto ni Zarina. Nagdagdag na lang sila ng ilang dessert at drinks pagkatapos ay umuwi na rin. Mauna ka na sa loob, kukuha lang ako ng lagayan natin. Ani ni Tyrone. Dala-dala ni Tyrone ang mga binili nila habang nauna naman nang pumasok sa kwarto si Zarina. Nang mailipat ni Tyrone sa lagayan ang seafood ay pumasok na rin siya sa kwarto. Nasa veranda si Zarina kaya doon na rin nagpunta si Tyrone. Inilagay ni Tyrone ang mga pinamili nila sa lamesa. Tuwang-tuwa naman nang kumain si Zarina. Nagsuot na ng plastic glove si Tyrone para ipagbalat ng hipon ang asawa niya. Habang nagbabalat si Tyrone ng hipon ay nakatitig lang siya sa asawa niya. Napaka-unusual ng kinikilos ngayon ng asawa niya. Are you okay? Tanong. Tumango naman si Zarina dahil punong-puno ng pagkain ang bibig niya. Dahan-dahan lang, baka mabilaukan ka. Inilagay na ni Tyrone ang mga binalatan niyang hipon sa harap ni Zarina. Mabilis namang yun naubos ni Zarina. Napapangiti na lang at napapailing si Tyrone. Natutuwa rin siya sa ikinikilos ng asawa niya lalo na at nakikita niyang gustong-gustong kainin ni Zarina ang binili nila. Marami ka namang nakain kagabi pero bakit bigla kang ginutom ng ganitong oras? Anas ni Tyrone. Hindi ko rin alam, basta nagising na lang ako at nagugutom. Ayaw mo ba? Akma sanang susubuan ni Zarina si Tyrone nang ilingan siya ni Tyrone. I'm still full love. Napanguso naman si Zarina na tila isang batang nagtatampo dahil hindi napagbigyan sa gusto. Walang nagawa si Tyrone kundi ang kainin ang isinusubo ni Zarina sa kanya. Pareho na silang kumain dahil ang mga isinusubo ni Zarina kay Tyrone ay kinakain niya na para maiwasan nila ang pag-aaway. Namamangha na lang na napapatingin si Tyrone sa asawa niya dahil naubos nito ang mga binili nila. Nagpababa pa ng kinain si Zarina at Tyrone bago sila pumasok sa loob at itinuloy ang tulog nila. May ngiti sa labi ni Zarina na natulog habang nakayakap sa kanya si Tyrone. Kinaumagahan, nang may sikat na ng araw. Nagising si Tyrone na naririnig niya ang pagsusuka. Kinapa niya ang asawa niya kung nasa tabi pa niya ito, pero nang hindi niya ito maramdaman ay iminulat niya ang mga mata niya. Ramdam pa niya ang hapdi ng mga mata niya dahil inaantok pa siya. Nang muli niyang marinig ang pagsusuka at marealize na wala sa tabi niya si Zarina ay napabalikwas siya sa kinahihigaan niya, sa kanya tiningnan si Zarina sa Cree. Rinig na rinig niya ang pagsusuka nito dahil nakabukas ang pintuan. Hey, are you okay? Tanong niya kaagad habang hinahagod ang likod ni Zarina. Yakap-yakap naman na ni Zarina ang bowl dahil hinang-hina siya sa bawat pagsusuka niya. Lahat ng kinain niya kanina ay isinuka niya rin. Hindi ka yata natunawan. Ang dami mo kasing nakain. Kukuha lang ako ng tubig. Iniwan na muna ni Tyrone ang asawa niya sa kasyanangguan ng tubig. Mabuti na lamang at may idinadala silang tubig sa loob ng kwarto nila. Nang makainom si Zarina ay tumayo na siya sa kasya naghilamos. Ramdam na ramdam niya ang panghihina niya, pakiramdam niya ay jelly ang mga tuhod niya. Inalaya ni Tyrone si Zarina na makaupo sa kama nila. Itinali ni Tyrone ang mga buhok ng asawa niya dahil pinagpapawisan na ito kahit na naka-aircon pa sila. Are you feeling better? Tanong niya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, tiniis ko na lang sana yung gutom ko. Wika niya. Nanginginig pa ang kalamnan niya dahil isinuka niya yata lahat ng kinain niya. Magpahinga ka muna dito, magluluto ako ng soup. Humiga naman muna si Zarina dahil iba talaga ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya ay lalagnitin siya dahil sa sobrang panghihina niya. Nang makalabas si Tyrone ng kwarto ay muling natulog si Zarina. Hi twins, good morning. Nakangiting bati ni Tyrone sa mga anak niyang naggagatas na sa kusina. Good morning daddy, sabay namang sagot ng kambal. Inilibot ni Riley ang mga mata niya, hinahanap ang kanyang ina pero hindi niya ito makita. Where's mommy po, daddy? Hindi niya na mapigil ang tanong dahil madalas namang sabay bumaba ng kwarto si Tyrone at Zarina. Nasa kwarto pa baby, is she not feeling well po? Inosente namang tanong ni Isabela. Ginulo ni Tyrone ang buhok ng mga anak niya sa kanyang initian ang mga ito.
Kailangan lang magpahinga ni mommy dahil pagod siya, okay. Let's give her time to rest, can we? Sabay namang tumanggo ang kambal. Hinalikan ni Tyrone ang mga anak niya bago niya sinimulang magluto ng soup para kay Zarina nang sa ganun ay mainaitan ang sikmura nito dahil siguradong hindi lang ito natunawan kanina sa sobrang dami niyang nakain. Good morning sa mga mababait kong apo. Malakas na saad ni Melanie nang makarating siya. Nas-anay na silang makita si Melanie sa mansion kahit na maaga pa lang. Nawiwili kasi ito sa mga bata. Good morning po Ma'am Myla, magalang na bati ni Isabella. Bumaba ng upuan ng kambal para magmano kay Melanie, nakikinig lang naman si Tyrone sa kanila habang nagluluto siya. Where's Zarina? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Tanong ni Melanie sa anak niya nang hindi niya makita ang daughter-in-law niya. Nagpapahinga lang mom. Alam mo naman ang mga nangyayari sa kanya. Sagot ni Tyrone, take care of your wife. Ikaw ang pinakakailangan niya ngayon lalo na sa mga pwede pa niyang malaman na ginawa ng bitch niyang stepmom. Ilang taon din palang walang naniwala sa kanya dahil sa pinalabas ng buwisit na babaeng yun na nagha-hallucinations lang si Zarina. I can't believe na pinaniwalaan ni Mateo ang kabit niyang yun. Naiiling na saad ni Melanie. Hindi pa rin maalis ang inis niya kay Natalia. Don't worry mom, she's my wife so I will take care of her. Ngumiti naman si Melanie. She's proud of herself dahil nakapagpalaki siya ng anak na maalaga at marunong sa responsibilidad. Nang makapagluto si Tyrone ay naghain na siya ng mga pagkain para hatiran na lang si Zarina sa kwarto. Pagdating niya sa kwarto ay naabutan niyang mahimbing ang tulog ng asawa niya. Siguro ay nag-iisip na naman lamang si Zarina kaya napapagod ang isip nito. Kapag napagod ang isip pati ang katawan ay nadadamay. Ibinaba ni Tyrone ang mga pagkain sa lamesa sa kanya gin-isang si Zarina. Bahagya niyang tinapik ito sa binti. Hinalikan pa niya sa labi at noo ito kaya iminulat na ni Zarina ang mga mata niya. Food is ready, idinala ko na rito para hindi ka na bumaba. Huwag ka na muna umalis ng bahay. You need to rest para may lakas ka pa sa mga susunod na araw. Dapat ay present ka sa korte kapag nahatulan na si Natalia. Bumangon na si Zarina, ay nalalayan naman siya ni Tyrone. Nahihilo pa rin si Zarina at nanlalambot pa ang katawan niya. Tiningnan niya ang mga inihanda ni Tyrone na pagkain para sa kanya. Masasarap naman ang mga yun pero tila ba wala siyang gana lalo na at kakasuka niya lang lahat ng mga kinain niya kanina. Kumikalam naman ang tiyan niya sa gutom kaya sinubukan pa rin niyang kumain. Mag-soup ka para mainaitan ang sikmura mo. Binigyan ni Tyrone ng soup si Zarina. Ininom naman yun ni Zarina at kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Muli siyang kumain pero tila ba hindi niya nalalasahan ang mga pagkain. Hindi mo ba gusto? Hindi ba masarap? Tanong ni Tyrone. Tikman mo nga, para kasing walang lasa. Nahihiyaman si Zarina na sabihin yun pero wala talaga siyang lasa. Masarap namang magluto si Tyrone kaya paanong walang lasa ang niluto nito ngayon? Napakunot ng noo si Tyrone dahil tinikman niya naman ang mga niluto niya kanina. Nanguha siya ng kutsara at tinikman ang mga niluto niya. Nilasahan niya yun sa kanya tiningnan si Zarina. For me may lasa naman, ano bang lasa sayo? Matabang, parang kumakain ako ng nilagang gulay at karne. Sagot niya, naipilig ni Tyrone ang ulo niya. Paanong walang lasa sa panlasa ni Zarina ang mga niluto niya? Alam niya namang gustong gusto ni Zarina ang mga luto niya. Sige, ipagkukuha na lang kita ng ibang pagkain. May mga niluto naman doon ang mga katulong. Aniya saka ibinalik sa tray ang mga niluto niya. Bigla namang nagilty si Zarina dahil alam niya namang masarap talaga magluto ang asawa niya. Nang makita ni Melanie na ibinaba ni Tyrone ang mga idinala niyang pagkain ay tinanong niya ito. Is she done eating? Tanong niya rito. Can you taste it? Ang sabi ni Zarina wala raw lasa. Tinikman naman ni Melanie ang niluto ng anak niya at masarap yun. Paanong walang lasa? It's delicious. Sagot ng kanyang ina. Yun nga ang ipinagtataka ko ma'am, Zarina said na para raw siyang kumakain ng nilagang walang lasa. Papalitan ko na lang siguro. Tell her to visit an og baka buntis. Casual na saad ni Melanie na para bang sigurado siya sa sinabi niya. Bahagya namang nagulat si Tyrone, hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya. Is he excited or he's afraid? He don't know,
Simula nang sabihin ni Melanie na kailangang bumisita ni Zarina ng OB ay palagi nang nakamasid at nakabantay si Tyrone sa bawat kilos ng asawa niya. Napapansin niyang napaparami palagi ang kain ng asawa niya. Nag-research na rin siya ng mga posibleng sintomas ng buntis para maintindihan niya ang asawa niya. Hindi pa naman nagiging mainitan ang ulo niya, usual ni Tyrone, ang dapat na nasa isip niya lang ay naisatinig niya kaya napatingin sa kanya si Zarina. Sino? Tanong ni Zarina kaya tila nabalik sa wisyo si Tyrone. Iniisip kong nasabi niya ba ang iniisip niya? Ha! Gulat ding tanong nito. Sino ang hindi pa nagiging mainitan ang ulo? Inosenteng tanong ni Zarina habang kumakain ng avocado na may gatas. Kailan ka huling nagkaroon ng menstruation? Hindi na mapigil ang tanong ni Tyrone. Napaisip naman si Zarina. Inalala niya kung kailan ba yung huli pero hindi niya maalala. Matatapos na ang buwan ngayon pero wala akong matindaan na nagkaroon ako. Aniya sa isip niya. Iniisip niya kung anong date nang datnan siya noong mga nakaraang buwan pa. Bakit mo natanong? Kunot noong tanong ni Zarina. Sa sobrang busy at dami niyang iniisip hindi niya na naisip ang tungkol sa bagay na yun. Maybe you need to visit an OB. Sasamahan kita, malambing na sagot ni Tyrone. Napalunok naman si Zarina. Alam niya na kung ano ang posibleng iniisip ni Tyrone ngayon. Are they going to have their third baby? Napatikhim si Zarina, napatingin siya sa kinakain niya at para bang nawalan siya ng lasa. Hindi niya napansin ang mga kakaibang nangyayari sa kanya. Bakit si Tyrone pa ang unang makapansin nun? Tapusin mo na lang muna ang pagkain mo pagkatapos ay magpapi-check up ka. Gusto ko lang malaman kung okay lang ang tiyan mo baka kasi hindi ka pa natutunawan hanggang ngayon. Dagdag pa ni Tyrone. Naalala naman ni Zarina noong magutom siya ng madaling araw at samuka rin pagsapit ng liwanag. Muli siyang napalunok at naipilig ang ulo niya. Sa mga sintomas na meron siya posibleng ang buntis siya. Napabuntong hininga na lang siya. Is she really ready to have another kid? Hey, what's wrong? Are you okay? Nag-aalalang tanong ni Tyrone. Ilang araw mo nang iniisip na posibleng buntis ako. Medyo seryoso niyang tanong. Napatitig naman si Tyrone sa biglang pagbabago ng mood ng asawa niya. Is she not happy for possible having another baby? Noong isang araw lang, nung sinabi mong walang lasa yung luto ko kahit meron. Tila batang sagot ni Tyrone. Iniwas ni Zarina ang paningin niya saka siya natahimik. Hindi ka ba masaya? Hindi naman tayo sigurado kung ano talagang nararamdaman mo. Malay natin baka false alarm lang or you're just eating too much because of stress at sobrang pag-iisip. Magpapi-check up ka lang baka hindi ka pa rin natutunawan. Tinitigan ni Zarina ang asawa niya. Posible bang iniisip ni Tyrone na baka ayaw ni Zarina na mabuntis ulit dahil sa reaction nito? Hindi naman sa ayaw ko kung posibleng buntis nga ako but this is not the right time. Hindi pa tapos ang hatol ng korte kay Tita Natalia. Stress pa ako sa maraming bagay at ayaw kong madamay ang baby ko. Paano kung abutin ng 1 taon o ilang taon pa bago ibigay ng korte ang hustisya na gusto natin? Alam mo naman kung gaano kabulok ang law system ng bansa natin. Hinawakan ni Tyrone ang kamay ng asawa niya at hinaplos yun. Hindi aabutin yun ng 1 taon, I promise you that. Kung kailangan kong pigain ng mga judge para bilasan nila ang pag-review sa kaso ng stepmom mo gagawin ko. Hindi na muna ako magpapi-check up baka kapag nakumpirma kong buntis nga ako baka lalo akong ma-stress kapag iniisip kong may batang nasa sinapupunan kong nasasaktan at nahihirapan dahil hindi ako mentally stable. Madalas ka namang gumamit ng C**endem kaya baka stress eating lang ang nangyayari sa akin. Nangyari na sa akin ito before, kain ako ng kain pagkatapos ay isusuka ko rin so don't worry. If you want a baby again I am willing to give you that but not now, I'm sorry. Pagpaprangka ni Zarina. Naiintindihan naman yun ni Tyrone. Ayaw niyang pilitin si Zarina sa bagay na ayaw niyang gawin. Don't worry, I understand, just don't think too much. They don't deserve for you to think them. Tipid na lang nang umiti si Zarina saka siya tumango. Hindi na pinilit ni Tyrone na magpa-check up si Zarina dahil ito naman ang kagustuhan nito. Lumipas pa ang mga araw. Walang nagawa si Natalia kundi ang harapin ang mga isinampang kaso sa kanya. Sa dami ng nagsampa ng kaso sa kanya at hinaharap niyang kaso hindi niya na yun maproseso sa isip niya.
Tulala na lang siyang nakatingin sa kawalan at tila ba tatanggapin na lang kung anong hatol sa kanya. Nang makita niya ang doktor na binayaran niya noon para patayin si Arian gamit ang gamot ay hilaw na lang siyang natawa. Talagang inipon nila ang ebidensya laban sa kanya. Maging ang mga accomplice ni Natalia sa mga ginawa niyang krimen ay maipapakulong din. Natutop na lang ni Natalie ang labi niya dahil hindi siya makapaniwalang maraming nagawang krimen ang kanyang ina. Lahat ba ng ito ay nang dahil sa kanya? Ginawa ba ito ng kanyang ina para bigyan siya ng magandang buhay at kompletong pamilya? Nang matapos ang hearing ay nauna nang lumabas si Natalie. Tulala siyang naglalakad palabas. Mabagal lang ang bawat hakbang niya. Hindi niya naman namamalayan na nakasunod sa kanya si Austin. Nakabulsa ang mga kamay ni Austin habang sinusundan niya si Natalie. Naaawa siya rito dahil alam niyang magiging mag-isa na lang si Natalie. Nang maramdaman naman ni Natalie na kanina pang may nakasunod sa kanya ay huminto siya sa paglalakad pero hindi niya hinarap kung sino ang taong nasa likod niya. May kailangan ka ba? Walang emosyon niyang tanong. Napatigil na rin sa paglalakad si Austin. Gusto mo ba ng makakasama? Tanong ni Austin. Hilaw namang natawa si Natalie nang makilala niya ang boses ni Austin. Hindi ko kailangan pero alam mo ba kung anong pinagsisisihan ko? Yun ay ang inagaw kita kay Zarina. Siguro kung hindi lang ako naghangad ng meron si Zarina baka buhay ko ang maayos, maganda at tahimik ngayon. Hindi sana naghiganti sa akin si Zarina, hindi niya sana inagaw sa akin si Tyrone. Ako sana ang pinakasalan ni Tyrone ngayon at si Tyrone sana ang nasa tabi ko at palagi kong kasama. Kung naging loyal ka lang din sana kay Zarina, kung hindi mo sana ako pinatulan maayos sana ang buhay ko. Bakit ba ang rupok mo? May diing saad ni Natalie, you're blaming me. Hindi makapaniwalang tanong ni Austin dahil pareho naman nilang ginusto ang mga nangyari sa kanila noon. Si Natalie ang nag-akit sa kanya at unang nagpakita ng motibo, he's just a boy and weak. Of course, I am. Sa'yo nagsimula lahat. Kung ikaw ang napakasala ni Zarina, wala sanang dahilan para magkakilala si Tyrone at Zarina. Hindi sana sila ikinasal. Ikaw ang pinaka-worst na nangyari sa buhay ko, Austin. Napapailing na lang si Austin. Bakit kasalanan niya? Don't blame me kung meron ka man sisihin yun ay ang sarili mo. Ikaw ang unang lumapit sa akin, ikaw ang naghubad sa harap ko. Si Zarina yung babaeng deserve ay respeto at ang tanga ko lang dahil hawak ko na binitiwan ko pa at ipinagpalit lang sa babaeng katulad mo. Pagpaprangka ni Austin, lumapit siyang may maayos na hangarin. Gusto niyang samahan si Natalie dahil naaawa siya rito pero dahil masyadong matalim ang dila ni Natalie, she deserved to be alone. Lumipas pa ang mga araw, itinuon ni Zarina ang buong atensyon at oras niya sa mga anak niya. Ipinagkatiwala na muna niya ang kumpanya sa mga taong mapagkakatiwalaan niya. Inalis niya na rin ang mga tauhan ni Natalia. Ang gusto ni Zarina ay mga taong mapagkakatiwalaan niya ang magtatrabaho sa kumpanya. Ayaw niyang troublemayan pa niya ang mga taong posibleng tremaidor sa kanya. Nang may serve na ang mga order ni Zarina para sa pagkain nila ng kambal niya ay kinuha niya na ang mga ito at ibinigay sa mga anak niya ang order ng mga ito. Tuwang-tuwa naman ang kambal dahil napapadalas na may oras sa kanila ang kanilang ina. Thank you, Mommy. Nakangiting pagpapasalamat ni Isabella. Matamis ding nakangiti si Riley. Pakiramdam nila ay panaginip pa rin hanggang ngayon na kasama na nila ang mga magulang nila. Malayo sa mga taong sinasaktan sila, ginugutom at ginagawang bilanggo. Hinaplos ni Zarina ang pisngi ng mga anak niya. I'm sorry babies, siguro for the past 2 years pakiramdam niyo pang habang buhay na yon. Are you two okay now? Are you still afraid? Nang makuha ni Zarina ang mga anak niya. Hindi niya kinausap kaagad ang mga ito tungkol sa nangyari sa kanila dahil alam niyang torture sa kanila kapag maaalala nila ang mga nangyari. Umiling naman si Isabella. I'm not afraid anymore, Mommy, dahil alam kong mas marami nang nagmamahal sa amin ni Kuya. Mom Myla and Daddy Lolo is with us pati na rin kayo ni Daddy. The maid are kind with us. Everyone is so nice with us na po. Confident na sagot ni Isabella. Masaya naman si Zarina dahil kahit papaano ay naalis na ang takot sa mga anak niya. Tiningnan niya naman ang anak niyang lalaki. Alam niyang ipinakita lang nito na malakas siya para sa kakambal niya kahit na maging siya ay natatakot na. How about you Kuya? Are you okay? Tanong niya.
I am, Mom. Don't worry po, I'm not scared to anymore because you're with US na. Alam kong wala nang makakapanakit sa amin dahil hindi nyo nahahayaan ni Daddy na mangyari ulit sa amin yun. Even I'm scared too back then but I'm fine now. Pwede na akong maging mahina at hindi ko na kailangang magpanggap na malakas ako at hindi natatakot. Nginitian ni Zarina ang mga anak niya. Mabuti na lamang at malalakas ang mga anak niya lalo na at masyadong mahaba sa kanila ang 2 taon. You both are so strong. Sige na kumain kayo ng kumain. Wala nang magbabawal sa inyo, wala nang maninakit at wala nang magagalit sa inyo dahil ako na ang makakalaban nila oras na sinaktan nila kayo. Nagsimula naman ng kumain ang kambal. Ine-enjoy nila sa bawat kagat nila dahil ngayon pa lang sila bumabawi sa pagkain ng masasarap at walang nagbabawal. Napatingin sa labas si Zarina dahil glass wall lang naman ang nakaharang sa kanila. Nang makita niya ang pamilyar na sasakyan na paparating ay sinundan niya ito ng tingin hanggang sa makaparking ito. Napangiti naman siya nang makita niya si Tyrone. Nang magsalubong ang mga paningin nila ay nginitian nila ang isa't isa. Mabuti na lamang at nag-order din kaagad si Zarina ng para kay Tyrone. Hello kids, masiglang bati ni Tyrone sa mga anak niya. Daddy, sabay nilang sagot. Hinalikan ni Tyrone sa ibabaw ng ulo ang mga anak niya saka siya naupo sa tabi ng asawa niya. Ngayong hindi na magiging busy si Zarina mas mapagtutuunan niya na ng pansin ang mga anak nila at susubukan din ni Tyrone na tapusin kaagad ang mga trabaho niya para magkaroon din siya ng oras sa mag-iina niya. Next month let's have vacation in Maldives, do you guys want that? Rumihistro naman sa mukha ng mga anak nila ang excitement. Mag-out of country po tayo. Excited na tanong ni Isabela na mabilis namang tinanguhan ni Tyrone ng may ngiti. Yehey, I'm so excited na po. Hindi mapigilan ni Isabela ang kasiyahan niya. Tuwang-tuwa rin si Riley. Nagkatinginan si Zarina at Tyrone sa kanilang initian ng isa't isa. Simula ngayon mas paiigihin pa nila ang maging magulang sa mga anak nila. Mas bibigyan nila ng oras para mas personal nilang makilala ang mga ito. Nang matapos silang kumain ay ipinasyal nila ang mga bata hanggang sa mapagod na ang mga ito. Tigisan nilang binuhat ang kambal habang pareho na ring natutulog. Nakakagilty lang dahil ilang buwan na natin silang kasama pero masyado akong nag-focus sa paniningil ko sa mga taong nagkasala sa akin. 2 taon silang noalay sa akin tapos parang binaliwala ko pa nung dumating sila. Nagi-guilty na wika ni Zarina habang naglalakad sila patungong parking lot. Matalino ang mga bata, hindi sila yung tipong nagtatanim ng galit. Naiintindihan nila ang mga nangyayari or maybe sanay na sila na hindi sila masyadong nabibigyan ng atensyon pero syempre simula ngayon ibibigay na rin natin sa kanila ang mga oras natin ng buo. We will create more memories para marami silang maalala kapag mga lumaki na sila. Magpapagawa rin ako ng mga album natin para may nababalik-balikan tayo kapag sila naman na ang walang oras sa atin. Ngumiti at tumanggo na lang si Zarina. Nang makauwi sila ay dahan-dahan nilang ibinaba ang mga bata. Siya nga pala may balita ka ba kay Owen? Tanong ni Zarina nang maalala niya si Owen. Hanggang ngayon ganun pa rin. Kung anong lagay niya noong huli nating bisita sa kanya wala pa ring pinagbago. Don't worry, Owen is a fighter. Kapag nagising na siya susubukan ko siyang pakisamahan ng maayos para sa katahimikan nating lahat, para sa ikasasaya mo. Pababa na sila ng hagdan nang makita nila si attorney. Seryoso itong nakatingin sa kanila. Anong balita attorney? Tanong kaagad ni Tyrone. May hatol na ang korte. Hindi maipaliwanag ni Zarina ang kasiyahan na nararamdaman niya nang malaman niya ang hatol ng korte kay Natalia. Akala niya ay matatagalan pa bago niya makuha ang matagal niya nang inaasam para sa mommy niya. Maaga siyang umalis ng bahay. Hindi na siya nagpaalam kay Tyrone at sa mga anak niya dinalaw niya ang kanyang ina sa libingan nito ibinaba niya ang binili niyang bulaklak at kaunting pagkain. Nakangiti siyang nakatingin sa picture ng mommy niya. Hi mom, aniya rito. Nanginginig kaagad ang boses niya. Pasensya na kung ngayon lang ulit kita nabisita alam ko namang naiintindihan mo ako diba? Masyado akong naging busy sa paghahanap ng hustisya para sa pagkawala mo sinubukan din akong ikulong ni Tita Natalia sa mental hospital and Daddy agreed about that hindi lang ikaw ang nawala sa tabi ko noong gabing yun dahil pati ang taong inaasahan kong masasandalan ko tinalikuran ako. Naging sunod son Yuran sa taong pumatay sayo.
Alam mo ba mommy, wala akong ibang mapagsabihan, hindi rin naman kita mabisita dahil palagi na lang akong ikinukulong ni Tita Natalia sa attic. I'm so scared and daddy let that woman na gawin sa akin yun. I'm so mad. I don't know if I can forgive him, siguro panahon na lang ang maghihilom. I'm sorry mom if daddy failed you, ang dami-dami kong gustong sabihin sa'yo, ang dami kong gustong ikwento. Alam ko namang nakagabay ka lang naman sa akin all this time. Siguro ikaw ang nagtulak sa akin na pakasalan si Tyrone no. Dahil alam mong siya ang ama ng mga anak ko. Bahagyang natawa si Zarina sa sinabi niya, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga sa kanya, hinaplos ang pantok ng kanyang ina. Kung nandito ka lang siguro ngayon, nakilala mo na ang mga apo mo sa akin. Thank you for sending good person for me na wala ka man sa akin, pero para na rin akong nagkaroon ulit ng pamilya, ang babait ng mga bainan ko mami, lalong-lalo na ng asawa ko. I have a wonderful and amazing kids, thank you for still guiding me kahit na wala ka na sa tabi ko, promise mami aalagaan ko at pamamahalaan ng maayos ang kumpanya. I'm sorry if I almost lose that company, you know what mommy? Sa ginawa ni daddy nang mawala ka sa amin, hindi ko maiwasang magduda at magtanong kung minahal niya ba talaga tayo, kung minahal ka ba talaga niya. I can't believe he did that to you and to me. Halos kamamatay mo lang noon nang iuwi niya sa bahay natin ang kabit niya at ang anak nila sa labas, para na rin akong pinatay ng sarili kong ama sa ginawa niya. Nang makilala ko si Tita Natalia because I saw her the night of our accident, hindi man lang ako nagawang paniwalaan ni Tita. Mas naniwala pa siya sa kabit niya kesa sa sakin na mas matagal niya nang kasama at kilala. Naniwala siyang hallucinations lang ang lahat, at dahil sa ginawa nilang yun pati ako hindi ko na alam kung anong totoo at hindi. They made me insane at muntik na talaga akong maging baliw because of them. Sinubukan kong intindihin si daddy, naging sunod rin ako sa kanila para magustuhan ulit ako ni daddy, pero simula noong unti-unti akong tumayo sa sarili kong mga paa habang tumatagal lumalalim din ang galit ko sa kanya. I'm sorry mom but for now I can't forgive your beloved husband. Mahaba pa ring litanya ni Zarina. Nanahimik siya ng ilang minuto habang pinagmamasdan ang picture ng mommy niya. Ramdam niya ang malamig na hangin kahit na mainit ang panahon. Tipid siyang ngumiti. Sa tingin mo ba mommy, kapag sinabi ko lahat kay daddy ang mga ginawa sa akin ni Tita Natalia noon, paniniwalaan niya kaya ako? Tanong niya kahit na alam niya namang hindi siya masasagot ng kanyang ina. Simula noong hindi ako pinaniwalaan na si Tita Natalia ang killer mo, hindi ko na nagawang magsumbong sa kanya noon. Tita Natalia beat me sa tuwing umaalis siya. Para akong aso kung ituring nila sa tuwing wala sa bahay si daddy, pinapakain nila sa akin ang kanin na maraming tubig, wala akong magawa kundi ang kainin yun dahil sa gutom. Mabuti na lang sa tuwing umaalis silang mag-ina, pinupuntahan ako ni Yaya Beth para bigyan ng pagkain. I'm really mad at him mom. Hindi man lang niya ako kamustahin sa tuwing dumadating siya. Hindi niya ako matingnan ng diretso sa mga mata ko, kaya hindi na lang ako nagsusumbong sa kanya dahil alam ko namang tatanungin niya si Tita Natalia kung totoo ba ang mga sinabi ko, at kapag nalaman ni Tita Natalia na nagsumbong ako, siguradong hindi niya ako bibigyan ng kahit anong pagkain at tubig ng ilang araw. Isusubsob niya rin ako sa tubig ng bowl, but don't worry about me now mommy. Okay na po ako, tanggap ako at mahal na mahal ako ng mga taong nasa paligid ko ngayon. Nakulong na rin lahat ng mga taong naging kasabwat ni Tita Natalia. Sana masaya ka na kung nasan ka man ngayon na ibigay ko na sayo ang hustisya na deserve mo, deserve natin. I'm so happy now at ngayong naibigay ko na sayo ang nararapat sayo, mag-focus naman ako sa pamilya ko, sa mga anak ko, patuloy na wika ni Zarina. Chapter 35. Lingid naman sa kanyang kaalaman na kanina pa nakikinig sa kanya ang kanyang ama. Tahimik lang ito sa pag-iyak niya at sinusubukan na hindi gumawa ng ingay para hindi siya mahuli lahat. Nang mga sinabi ni Zarina ay narinig niya at doon niya na-realize kung gaano siya kawalang kwentang ama sa anak niya. Siya dapat ang sandalan ng anak niya pero hindi niya yun naibigay. Nagluluksa rin siya noong panahong namatay ang asawa niya, pero nakalimutan niyang may anak din siyang nagluluksa at kailangan siya na patingala na lang si Mateo na tila ba hinahanap sa mga ulap ang asawa niya. Paano siya mapapatawad ng asawa niya sa ginawa niya sa nag-iisa nilang anak? Nang matapos sabihin ni Zarina ang lahat ng gusto niyang sabihin sa kanyang ina ay niyakap niya ang puntod nito. Mahal na mahal kita mommy at miss na rin kita.
Kailangan ko nang umalis dahil baka hinahanap na ako ng mag-amo ko. Pagpapalam niya saka siya umalis. Sinundan naman ni Mateo ng tingin ang kanyang anak hanggang sa makaalis ang sasakyan nito. Napabuntong hininga na lang si Mateo saka siya pumasok sa maliit na bahay ng asawa niya. Tahimik lang siya ng ilang minuto. Nakatitig sa picture ng asawa niya. Ibinaba niya ang bulaklak na binili niya. Kahit napatay na ang asawa niya para bang nahihiya siyang harapin ito. "I'm sorry," iyon lang ang lumabas na salita sa bibig niya. Hindi niya mahanap ang salitang sasabihin niya lalo na dahil sa narinig niyang sinabi ng anak nila. Hindi niya akalain na napakawalang kwenta niya palang ama sa nag-iisa nilang anak ni Arian. "She's right. I failed you. I disappointed you. I disrespect you both and I'm sorry about that. Naibigay man namin sa iyo ang hustisya na kailangan mo, hindi ko na maibabalik ang buhay mo at ngayon kailangan kong humingi ng sorry sa anak natin ng paulit-ulit. Hindi man niya ako magawang patawarin, naiintindihan ko yon. Masaya na ako kung hindi niya ako tuluyan na aalisin sa buhay niya. I am really sorry, hon. Akala ko yon ang magiging tama para sa anak natin. Inisip ko lang naman na bigyan ulit siya ng kompletong pamilya dahil kitang-kita ko kung paano siya nasaktan ng sobra nang mawala ka sa amin. Akala ko makakabuti sa kanya kung may tatayong ina sa kanya at kapag nagkaroon siya ng kapatid, pero kapahamakan pala ang ibinigay ko sa kanya. Kasalanan ko rin naman dahil hindi ko man lang siyang nagawang paniwalaan dahil iniisip kong baka naaapektuhan pa rin siya sa pagkawala mo at naghahanap lang ng taong masisisi." Nanatili pa si Mateo ng halos 2 oras sa puntod ng asawa niya habang kinakausap ito. Hindi man siya naririnig ng asawa niya pero kailangan niyang mailabas lahat ng sakit na nararamdaman niya. Kailangan niya ng makakausap. Samantala naman, nang makauwi si Zarina ay naabutan niyang palakad-lakad si Tyrone habang may tinatawagan ito sa cellphone. "Nasaan na ba siya?" ani nito. Nang hindi sinasagot ni Zarina ang tawag niya ay muli niya itong tinawagan. "Hindi niyo man lang ba alam kung saan siya nagpunta?" Tandang padamdam panipit. Sigaw ni Tyrone sa mga katulong nila. Tahimik lang naman si Zarina na naupo sa sofa at ibinaba ang bag niya. "Bakit ba ang init na naman ng ulo mo?" tanong niya sa asawa niya. Sinong hindi iinit ang ulo kung hindi nila alam kung nasaan si Zarina? Anas nito sa kahinarap si Zarina na inaalis ang sapatos niya. "Love, kanina ka pa ba dyan?" Gulat na wika ni Tyrone nang marealize niyang si Zarina na ang kausap niya. "Kara-rating ko lang din. Kung makahanap ka naman sa akin para namang nawawala na ako ng isang araw." Nilapitan ni Tyrone ang asawa niya. "I'm just worried. Hindi ka nagpaalam sa akin na aalis ka eh. Saan ka ba galing?" Mahinahon niya ng tanong. Samantalang kanina halos pagbuhol-buhulan niya na ang mga katulong nila dahil hindi nila alam kung nasaan si Zarina. "Dinalaw ko lang si Mommy sa puntod niya, natagalan lang ako dahil ngayon lang ulit ako nakabisita sa kanya. Kumain na ba yung mga bata?" Kumalma naman na si Tyrone ngayong alam niyang okay lang ang asawa niya. Kinuha sila ulit ni Mommy, mamamasyal lang daw sila. Napatango na lang si Zarina, nagsalubong ang mga kilay niya nang may maamoy siyang pinipirito at tila ba biglang binabaliktad ang sikmura niya dahil sa amoy. Mabilis siyang tumakbo patungo sa CR para samuka. Sumunod naman kaagad sa kanya si Tyrone at hinagod ang likod niya. "Are you okay? What happened?" Patuloy namang sumusuka si Zarina dahil pakiramdam niya damikit na sa ilong niya ang masangsang na amoy na pinipirito ng cooker nila. Ano ba yung niluluto nila? Bakit ganun? Sigurado ba silang fresh pa yun o hindi pa expired? Naiinis niyang saad na amoy naman kaagad ni Tyrone ang sinasabi ng asawa niya. "Sabi mo gusto mo ng ginisang balaw, di ba? Nagpaluto ako. Bakit dito mo sa loob pinaluto? Sa labas mo na yun ipaluto." Masungit na sagot ni Zarina habang takip-takip niya ang ilong niya. Napatitig lang naman si Tyrone sa asawa niya. "Sa tingin ko kailangan mo na talagang bumisita sa OB. Gusto mo bang pumunta ka mamaya? Sasamahan kita." Natahimik naman si Zarina. Nawala sa isip niya ang tungkol sa bagay na yun dahil walang ibang tumakbo sa isip niya kundi ang hatol sa kaso ni Natalia. Inutusan ni Tyrone ang mga katulong na sa labas na nila iluto ang balaw. Naupo naman si Zarina sa sofa. Hindi na siya bago sa nangyayari sa kanya. Posibleng buntis nga siya. "Bumili ka ng PT kapag nalaman ko ang result saka ako bibisita sa OB." Anes niya. Mabilis namang umalis si Tyrone para bumili ng pregnancy test. Napahawak si Zarina sa bandang puso niya.
Everything is fine now, she's stress-free na kaya pwede na ulit siyang mabuntis makalipas ang ilang minuto ay dumating na si Tyrone at may daladalang PT na may iba-ibang brand na pataas ang kilay ni Zarina nang ibaba ni Tyrone ng 5 pirasong PT na iba-iba rin ang brand. Bakit ang dami mong binili? Tinanong ako kung anong brand. Hindi ko naman alam na may brand din pala sa bagay na yan kaya sabi ko bigyan na lang nila ako ng magkakaibang brand. Gamitin mo na lang yan lahat para malaman natin kung iisa lang ba ang result, napapailing na lang si Zarina pero kung sa bagay ito ang unang beses na mabubuntis si Zarina na kasama niya si Tyrone. Ito ang unang beses na maaalagaan siya ni Tyrone kinuha ni Zarina ang mga PT na binili ng asawa niya saka siya pumasok sa Cree. Isa-isa niyang pinatakan ang mga yon ng ihi niya pagkatapos ay lumabas na siya at ibinigay kay Tyrone tiningnan naman yun kaagad ni Tyrone, nawala ang ngiti sa labi nito nang makita niyang negative ang mga PT. You're not pregnant. Tila ba disappointed niyang tanong, hintayin mo muna ng ilang minuto sa kalalabas. Ang result kapag lumampas na ng 5 minutes at iisang linya lang silang lahat it means I'm not pregnant inilagay ni Tyrone sa ibabaw ng lamesa ang mga PT at tinitigan ang mga yun ng ilang minuto tinitingnan niya isa-isa at palihim na sinasambit na sana ay mag-positive ang mga ito kinuha ni Tyrone ang isang PT nang may makita siyang 2 linya pero hindi siya sigurado dahil medyo malabo ito itinaas niya ang isang PT at itinapat sa ilaw para makita kung 2 linya ba talaga ang nakikita niya. Nakikita mo ba kung anong result nito? Tanong ni Tyrone. Tiningnan ni Zarina ang ibang PT at hindi na siya nagulat sa pare-parehong result ng mga ito. Napansin na rin ni Tyrone na mas malinaw ang result ng 4 pang PT biglang nagliwanag ang mukha niya at sumili ang matamis ng ngiti sa labi niya. You're pregnant. You're pregnant, right? Buntis ka ulit. If 2 lines means pregnant, di ba? Bakas ang excitement sa tinig ni Tyrone. Natatawa na lang si Zarina sa kanya saka siya tumango. Let's visit an OB later to make sure kung baby ba talaga ang laman ng tiyan ko. Rumihistro naman ang pagtataka sa mukha ni Tyrone, kung hindi baby ang laman, may iba pa ba? Inosente niyang tanong, posible na baka may sakit ako. Umiling naman si Tyrone, wala kang sakit, naniniwala akong baby ulit natin ang na-detect ng mga PT I'm sure of that, tila siguradong saad ni Tyrone, magiging daddy ulit ako. Magiging daddy ulit ako. Masayang-masayang sigaw ni Tyrone narinig iyon ng ibang katulong at tuwang-tuwa rin sila. Niyakap ni Tyrone ang asawa niya sa kanya hinawakan ang bandang puso nito. Hi baby, daddy is here aalagaan ka ni daddy hindi ko na nagawang alagaan ang mommy mo noon sa mga kapatid mo kaya ngayon babawi ako I love you, masayang-masayang wika ni Tyrone na pangiti naman si Zarina. Ito ang unang beses na makakasama nila ang isa't isa. Sinamahan ni Tyrone si Zarina na magpa-check up sa OB para mas masiguro nila kung buntis ba talaga si Zarina. Nang marinig na naman ni Zarina ang buntong hininga ni Tyrone ay nilingan niya ito, are you nervous? Bakit parang mas kinakabahan ka pa kesa sa akin, ako itong mangganganak na naman. Wika ni Zarina. Hinawakan ni Tyrone ang kamay ni Zarina habang nasa biyahe sila. Ito ang unang beses kung mag-aalaga ng buntis. I'm so excited to see him or her. Ini-imagine ko palang nahahawakan ko na siya pag nanganak ka parang nanginginig na ang mga kamay ko. Kaya ko ba siyang hawakan nang hindi ko nasasaktan? Hindi ko ba siya may bibitiwan? I'm so excited but scared. Magiging mabuti ba akong asawa sa'yo habang nagbubuntis ka? Magiging mabuti ba akong ama? Ang dami kong tanong na masasagot lang kapag nangyari na ramdam ni Zarina ang kaba ng asawa niya. Natawa na lang siya, hindi niya akalain na ang dami na palang pumapasok sa isip ng asawa niya. Kaya pala tahimik lang ito habang nasa biyahe sila at panay ang buntong hininga, don't worry, you will be a good husband and a dad. Wala akong masabi sa'yo, I'm so happy that fate destined us. Hindi man natin minahal ang isa't isa bago nagpakasal pero nagpapasalamat ako dahil ibinigay mo sa akin ang lahat. You protect me, my kids. You take care of me, ikaw ang naging sandalan ko, ikaw ang naging takbuhan ko, ikaw ang naging kakampi ko nang iwan ako ng lahat. Thank you for everything. Don't doubt yourself, okay? Ngumiti naman si Tyrone gumagaan ang pakiramdam niya sa tuwing pinapalakas ni Zarina ang loob niya himala rin na tila biglang nawala ang mga takot at trauma niya simula nang dumating si Zarina sa buhay niya.
Hindi pa siya ulit nakakapagpa-check up sa doktor niya, kailangan pa ba niya yun if he's okay now? He doesn't think so. Nang makarating sila sa hospital ay dumiretso na sila sa floor kung saan ang klinik ng OB na kilala ng pamilya ng mga Fuentes. Kumatok na kaagad si Tyrone at pinagbuksan naman sila kaagad ng secretary ng doktor. Nang makita ni Doc Alvira kung sino ang pasyente niya ngayon ay inayos niya kaagad ang lamesa niya para harapin ang mag-asawa. Kumusta? Nasabi na sa akin ni Melanie na bibisita nga kayo ngayon, what can I help? Gusto niyo bang magpaalaga para mabuntis? Saad kaagad sa kanila ni Doc Alvira, we want to know if she's pregnant. Nag-take na siya ng PT and all of it are positive. We just want to make sure that she's pregnant at hindi kung anong sakit ang na-detect ng PT kung bakit nag-positive yun. Sagot naman ni Tyrone na ikinatango ni Doc Alvira. Pinapasok na nito si Zarina sa isang kwarto at sumunod naman si Tyrone. Mahiga ka na at ibaba mo na rin ang underwear mo hanggang tuhod, utos ng doktor na ikinakunot ng noo ni Tyrone. Bakit kailangan niyang maghubo? Is that necessary? Of course it is. Paano ko siya mau-ultrasound kung hindi niya ibababa ang underwear niya? Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Tyrone. Hindi ba at sa tiyan siya dapat ay ultrasound? Napapasapu na lang si Zarina sa noo niya dahil sa dami ng tanong ng asawa niya. Natawa naman si Doc Alvira. Halatang first-time dad si Tyrone. Are you a first-time dad, Mr. Fuentes? I understand it. No, I'm not. We already have a twin. Sagot ni Tyrone, pasensya ka na Doc. Noong mabuntis kasi ako sa mga panganay namin wala siya sa tabi ko sa buong pagbubuntis ko kaya wala pa siyang kaalam-alam sa mga ganitong bagay. Pagpapaliwanag na ni Zarina, I understand well, para maliwanagan ka Mr. Fuentes, transvaginal ang ultrasound na gagawin ko para makita ko kung may fetus. Hindi pa kayang makita kung sa tiyan ay dadaan ang ultrasound, puro transvaginal ultrasound ang gagawin natin hanggang 4 na buwan. Depende yan kung pwede nang makita ang baby kung sa tiyan ay dadaan ang ultrasound. Pagpapaliwanag ni Doc habang nire-ready niya ang mga gagamitin niya kay Zarina. Binuksan niya na rin ang monitor niya. Nakatayo lang naman si Tyrone sa tabi ng asawa niya habang nakamasid sa bawat kilos ng doktor. Napalunok si Tyrone nang silipin ni Doc Alvira ang private part ni Zarina at pinakayang pa niya ito. Muling nagsalubong ang mga kilay ni Tyrone nang makita niya ang hawak-hawak ni Doc Alvira na nilagyan ng C***. Napapataas ang kilay niya, hinihintay kung saan yun ilalagay. Ipapasok ko na ha. Pagpapalam ni Doc Alvira, wait, are you going to insert that thing to her? Tanong na naman ni Tyrone. Napapapikit na lang si Zarina. Tama bang desisyon na isinama pa niya sa check-up ang asawa niya? Ang damit nitong tanong. Well yes, Mr. Fuentes, that's why we call this transvaginal dahil sa vagina ay dadaan ang ultrasound. Do you still have a question para masagot ko na lahat? Marami pa tayong dapat pag-usapan. Can you stop asking? Manood ka na lang dyan, kung hindi ka pa tumigil sa kakatanong mo papalabasin kita, masungit ng saad ni Zarina. Napabuntong hininga na lang si Tyrone sa kasya na nahimik. Sinimulan naman na ni Doc Alvira na gawin ang mga dapat niyang gawin. Napapangiwi na lang si Tyrone habang nakikita niya ang face expression ng asawa niya. Is it hurt? Do you really need that? Muling wika ni Tyrone. Mas malaki pa dyan yung sayo. Tinanong mo ba ako kung masakit sa bawat pasok mo? Nagulat si Tyrone sa sinabi ng asawa niya. Nagpipigil naman ng tawa si Doc Alvira dahil sa mag-asawa. Itinuon na lang ni Doc Alvira ang atensyon niya sa monitor at hinanap ang fetus. Nakatingin na rin si Tyrone sa monitor. Well, yes, you're pregnant. This is the fetus kung nakikita nyo. Malinaw naman ang monitor ko kaya malinaw nyong makikita ang baby nyo. Napapangiti naman si Tyrone. It's so tiny. Natutuwang saad ni Tyrone. Nangingilid na ang luha sa mga mata niya dahil hindi niya maipaliwanag ang tuwa at excitement niyang nararamdaman. Tila ba excited na siyang makilala at makita ang bagong member ng pamilya nila. Base sa ultrasound mo you are 2 months pregnant now. 2 months, 1 week and 4 days. Wala naman bang bleeding na nangyayari? Hindi sumasakit ang puson. Wala naman Doc, everything is fine. Napatango naman si Doc Alvira. That's good then. Hindi ka ba inuubo o sinisipon? Umiling naman si Zarina. Kung sakali mang sakitin ka, ubuhin ka o sipunin ka, pumunta ka kaagad sa akin.
Huwag kang iinom ng kahit na anong gamot, hindi naman na ito ang unang pagbubuntis mo, kaya alam kong alam mo na ang mga hindi at dapat gawin. More on fruits, vegetable and drink your meds on time. Iwasan mong ma-stress, and you as her husband you should take care of her. Bilang ni Doc Alvira kay Tyrone, dahil ito ang unang beses na makakasama mo ang asawa mo sa pagbubuntis niya, sasabihin ko sa'yo ang mga dapat mong gawin. Huwag mo siyang bibigyan ng stress o problema. Masyadong madamdamin ang mga buntis, kaya mag-iingat ka sa mga salitang bibitiwan mo sa kanya. Huwag mong sasabayan ang galit niya dahil maliit lang na bagay, nagagalit na yan sila. Habaan mo ang pasensya mo sa kanya and make sure na naiinom niya ang mga vitamins niya at nakakain siya on time. Patulugin mo na rin siya before 10 PM. Kung maaari ay umiwas muna sa social media dahil baka may dumaan sa feed mo na mga babies na may sakit na ganito, mga buntis na nawalan ng anak, biglang wala ng heartbeat si baby or any related sa pagbubuntis, baka ma-stress ka lang. Lisipin mo na may naramdaman ka lang na isang symptoms ng nakita mo sa social media, baka ganun na rin si baby mo o ang pagbubuntis mo. Mahabang litanya ni Doc Alvira. Okay Doc, tanging sagot ni Tyrone. Bibigyan na rin kita ng mga vitamins mo ngayon, kailangan mo na silang inumin lalo na at 2 buwan ka ng buntis. Hindi naman mesla ng pagbubuntis mo, minsan lumabas-labas ka para naman hindi ka ma-bored sa loob ng bahay niyo. Nakakapagod ang pagbubuntis, physically and mentally. Ituon mo sa ibang bagay ang atensyon mo para hindi ka nag-isip ng kung ano-ano. Pagpapatuloy ni Doc Alvira. Nang matapos mag-ultrasound ay binigyan na ni Doc ng tissue si Zarina. Nag-print na rin ng copy ng ultrasound si Doc Alvira para ibigay sa mag-asawa. Isinulat niya na rin sa papel ang mga vitamins ni Zarina at ang tamang oras ng pag-inom ng mga ito. Kukuhanan na rin kita ng dugo at ihi mo para sa laboratories mo. Balik ka na lang ulit sa akin after a month. Tahimik lang namang nakikinig si Zarina. Matapos siyang makuhanan ng dugo at tea ay ibinigay na rin sa kanya ang mga vitamins niya. Congratulations sa bagong member ng family. Take care of yourself, yun lang naman. Muling tiningnan ni Doc Alvira si Tyrone. Huwag mo siyang bibigyan ng sakit ng ulo. Tandaan mo, kapag nasaktan mo si mommy pati si baby sinaktan mo na rin. Kung pinaiyak mo si mommy, uyak din si baby, pero kung tumatawa si mommy, masaya rin si baby. Yes Doc, thank you. Don't worry, I won't hurt their feelings. I will take care of them. Ngumiti at tumango na lang si Doc. And last one, ibigay mo kay buntis ang lahat ng gusto niya, kainin man niya ito o hindi, dahil kung hindi mo na ibigay sama-sama ang loob nila. Tumango na lang si Tyrone. Nagpaalam na silang dalawa saka sila lumabas ng hospital. Hinawakan ni Tyrone ang kamay ng asawa niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na magkakaroon na ulit sila ng baby. Are you okay? Bakit ang lalim ng inisip mo? Tanong ni Tyrone dahil tahimik lang si Zarina at tila ba napakalalim ng iniisip nito. Ibig sabihin buntis na ako nang ma-accident kami ni Owen. I hope our baby is fine at hindi siya naapektuhan sa mga gamot na ibinigay sa akin noon sa hospital habang naka-admit ako, aniya, saka siya bumantong hininga. Na-realize naman ni Tyrone na may mali ang mga doktor sa hospital dahil bakit hindi nila nalaman kaagad na may baby si Zarina sa sinapupunan niya. Paano kung may nangyari sa mag-ina niya? Naikuyong ni Tyrone ang kamao niya. They should file a case against that hospital. I know what you're thinking. Wala na tayong magagawa dahil tapos na. All we can do now is to pray na sana okay si baby at maging normal ang lahat sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Tyrone. Kailangan niyang sundin kung anong gusto ng asawa niya para hindi sila mag-away. Palagi kang magsasabi sa akin kung may nararamdaman ka, okay? Para maipatingin natin kaagad sa doktor. Tumango na lang si Zarina. May gusto ka bang kainin? Kumain muna tayo bago tayo umuwi. Wala naman, umuwi na tayo, gusto ko lang magpahinga. Tumango na lang si Tyrone saka sila umalis. Hawak-hawak ni Tyrone ang kamay ni Zarina habang nasa biyahe sila. Kumusta nga pala si Owen? Nagising na ba siya? Dinalaw ko siya kahapon, he's still unconscious. Tanging sagot ni Tyrone. Ang totoo ay walang kasiguraduhan kung madyay gising pa si Owen. Himala na lang kung mangyayari yun. Ayaw sabihin ni Tyrone ang totoo lalo na at buntis si Zarina. Hindi ito pwedeng mag-isip ng mag-isip. Wala pa rin bang pagbabago sa kalagayan niya? Yun lang ang alam ko. Hindi ko natanong ang nurse dahil umalis ito habang nasa loob ako ng ICU.
Nakalimutan ko na ring magtanong pagbalik niya. Pagsisinungaling ni Tyrone, hindi na lang ulit nagtanong pa si Zarina, pero walang ibang laman ang isip niya kundi si Owen. Nagsisimula ng magpapabago-bago ang mood niya, parang kanina lang ay nakangiti siya at nakikipagbiruan pa kay Tyrone, pero ngayon bigla siyang matatahimik habang malalim ang iniisip. Pagdating nila sa mansion ay nakita kaagad ni Zarina ang kanyang ama na nakaupo sa sofa habang may hinihintay. Ma'am, pinapasok ko na po dahil ang sabi daddy niyo siya saad ng isang katulong, wala naman na silang magagawa dahil nakapasok na si Mateo. Anak, usual ni Mateo. Mr. Jimenez, my wife is pregnant. Kung pwede po sana ay huwag niyo siyang bibigyan ng sama ng loob. Liwan ko muna kayo para makapag-usap, basta huwag niyo pong gagalitin ang asawa ko dahil baka ito ang una at huli na tatapak kayo sa mansion na ito. Magalang pa rin naman na wika ni Tyrone. Tumango naman si Mateo at masaya sa magandang balita. Buntis ka pala, masaya ako anak para sayo. Nahanap mo ang mga taong aalagaan at mamahalin ka. Pasensya ka na sa mga pagkukulang ko. Nagpunta ako rito para kamustahin ka lang. Hindi na kasi kita nakakausap kahit noong nasa korte tayo, umaalis ka kaagad at nahihiya naman akong lapitan ka. Maraming beses mo na kasing sinabi sa akin ang totoo pero hindi man lang kita pinaniwalaan. I'm sorry anak, dahil ba sa inakala niyong may mali sa pag-isip ko? Dahil sa ginawa niyo nagkaroon ako ng mga hallucinations, buong buhay ko tayo ang magkasama kaya hindi ko alam kung bakit mas naniwala kayo sa kabit niyo. Wala naman na rin akong magagawa sa bagay na yon. Mabuti na ring hindi pa naging huli sa inyo ang lahat bago niyo ako nagawang paniwalaan dahil kung hindi baka napaglamayan na namin kayo. Napayuko naman si Mateo, nahihiya siya sa anak niya. Pasensya ka na talaga anak. Nagpunta lang ako dito para kamustahin ka at makita, maniwala ka man o hindi. Namimiss na kita anak. Ayaw kong sumama pa ang loob mo lalo na at buntis ka, aalis na rin ako. Maghihintay ako hanggang sa makapanganak ka para makapag-usap ulit tayong dalawa. Ayaw kong ma-stress ka pa at magalit ng dahil sa akin. Mag-ingat ka palagi anak. Kung may kailangan ka, tawagan mo lang ako. Saka nga pala, lahat ng mga ari-arian namin ng mami mo inilipat ko na lahat sa pangalan mo. Ikaw naman talaga ang nararapat na magmana ng lahat ng yun. Hilaw na lang na natawa si Zarina. Ibibigay niyo sa akin lahat para maging mabuting ama kayo sa paningin ko. Liwanan niyo ang isa niyo pang anak para sa akin. Magiging mabuti ba kayong ama kung alam niyo namang may inabandona o iniwan kayong isang anak? Lalong napayuko si Mateo, akala niya ay magugustuhan ni Zarina ang ginawa niya. Sa dami ng ginawa ng mag-ina kay Zarina, hindi akalain ni Mateo na magagawa pang isipin ni Zarina si Natalie. Iwan mo na sa kanya ang bahay, bigyan mo ng share sa kumpanya, papiliin mo kung ibebenta niya o ay keep niya ang shares niya. Pangsimula niya na rin, tutal wala naman talaga akong balak na bigyan siya. Tumango na lang si Mateo, kung yun ang gusto mo. Aalis na ako anak. Palagi kang mag-iingat, sana dumating din yung araw na pwede kong makasama ang mga apo ko sa'yo. Gusto kong bumawi ako. Alam ko namang hindi ko na mababago ang nangyari sa nakaraan, pero hindi pa naman huli ang lahat para bumawi sa'yo, diba? Malambing na saad ni Mateo, nalinit si Zarina sa pagiging malambing ng kanyang ama ngayon, para bang nasasaktan siya dahil galit siya sa kanyang ama. Bakit siya pa ang makokonsensya at maaawa? Iniwas na lang ni Zarina ang paningin niya. Tumayo naman na si Mateo at nagpaalam na napapabuntong hininga na lang si Zarina. Sinubukan niyang pigilan ang mga luha niya pero hindi pa rin niya nagawa. Nakakainis naman. Bakit ba kasi ang emosyonal ng mga buntis? Ang liit-liit na bagay iiyakan ko pa, tila bata niyang saad. Samantala naman, tulala na lang si Natalia sa loob ng kulungan niya. Marami siyang mga inmate na kasama sa iisang kwarto kaya ramdam na ramdam niya ang init. Wala pa silang electric fan, wala rin siyang gustong kausapin. Pakiramdam niya ay wala ng kwenta ang buhay niya dahil habang buhay na siyang ganito, habang buhay na nakakulong, habang buhay nang maglilinis ng toilet, magwawalis sa labas at iba pang trabaho na pinapagawa sa mga katulad nilang preso. Mom, tawag ni Natalie sa kanyang ina. Nakailang tawag na si Natalie pero hindi siya hinaharap ng kanyang ina. Natalia, malakas na sigaw ng babaeng kasama nito sa kwarto. Nataranta naman si Natalia at mabilis na Neil Ingan ang kasama niya. Bingi ka ba? Nandyan yung anak mo, wika nito. Neil Ingan naman na ni Natalia ang anak niya, sa kanya ito nilapitan. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina pa ako naghihintay sa visiting area pero ang sabi ng pulis ayaw mong lumabas.
Wala nang kwenta ang buhay ko, mas mabuti pang mamatay na lang ako kesa araw-araw impyerno ang buhay ko sa lugar na to. Pagrereklamo ni Natalia na patitig na lang si Natalie sa kanyang ina. Malayo na ang itsura nito sa nakasanayan niya, kitang-kita na ang mga wrinkles sa mukha ni Natalia, magulo ang buhok, nakat shirt, short at tsinelas na lang sa isang iglap lang biglang nagbago ang buhay nilang dalawa. Nasan ka na ngayon? Sigurado pinalayas ka na ng buwisit na Zarina na yun. Okay ka pa ba? Kumakain ka pa ba? May natutulugan ka ba? Malamig pa rin ba ang tinutulugan mo? Masarap pa ba ang mga kinakain mo? Wala man lang bang ginawa sa iyo ang walang kwenta mong ama? Nag-aalalang tanong ni Natalia sa nag-iisa niyang anak. Don't worry about me, Mom. I'm fine. Ibinigay sa akin ni Zarina ang bahay, kasama ko pa rin si Daddy at ibinibigay pa rin niya sa akin ang mga kailangan ko. Hindi na ako nagtatrabaho sa kumpanya ngayon. Naghanap ako ng ibang trabaho sa ibang kumpanya, binigyan din ako ni Daddy ng share sa kumpanya, hindi ko yun binenta para at least may inaasahan akong pera quarterly dahil hindi naman kakasya sa akin ang sahod. Sa tingin ko mabait naman talaga si Zarina, sa dami ng ginawa ko sa kanya kabutihan pa rin ang ibinigay niya sa akin. Bakas sa tinig ni Natalie ang pagsisisi sa mga ginawa niya sa ate niya, kabaitan pa rin. Hindi mo ba nakikita ang ginawa niya sa akin? Nang dahil sa kanya nasa loob ako ng kulungan na. You can't blame her mom, you killed her mom. Kung may tao rin na pumatay sa'yo, sisiguraduhin ko ring maipapakulong ko sila. Nagkamali tayo and we need to accept the consequences. Natahimik si Natalia. Kung nakantento lang siguro siya sa ibinibigay na sustento noon ni Mateo, baka okay pa ang buhay nila ngayon. Wala sana siya sa kulungan ngayon. Hindi niya naiwasang mainggit kay Arian noon. Kitang-kita niya kung gaano kamahal ni Mateo ang asawa niya, kaya naghangad siyang agawin ang trono ni Arian. Bagay na pinagsisisihan niya matapos bisitahin ni Natalie ang kanyang ina ay umalis na rin siya. Bumalik na siya sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Nahihiya siya dahil dati siyang CEO ng isang malaking kumpanya pero ngayon empleyado na lang siya ng ibang kumpanya. Lumipas pa ang isang buwan, masaya nilang idinaraos ang 5th birthday ng kambal. Sa malaking hotel nila ginanap ang celebration, ibinigay talaga nila ang lahat dahil 2 taong noalay kay Zarina ang mga anak niya, habang ito naman ang first time na makakasama ni Tyrone ang mga anak niya sa birthday nila. Masayang nilapitan ni Hailey ang kaibigan niya. Natutuwa siyang makita ulit ang kinang at kislap sa mga mata nito. Mukhang ang saya-saya natin ah. Alam mo, natutuwa akong makita ulit yung kinang sa mga mata mo. I'm so happy for you friend, dahil happy ending talaga ang nangyari sa'yo. Matamis namang ngumiti si Zarina, pinagmasdan niya ang mga busy na mga bisita nila. Hindi ko rin inaasahan na ganito ang magiging kalalabasan. Mabuti na lang hindi ako sumuko sa plano ko, at mabuti na rin na nagkaroon ako ng lakas ng loob para kalabanin sila. Sa tuwing iniisip ko, kung hindi siguro ako gumawa ng kilos, ano kaya ang buhay ko ngayon? Siguro hanggang ngayon sunod-sunyerin pa rin ako sa kanila. Baka hanggang ngayon kontrolado pa rin nila ako, at ang malala, baka nawala na rin sa akin si Daddy at ang kumpanya. Grabe talaga yung nangyari sa'yo. Nakokonsensya naman ako dahil wala akong magawa. Palagi akong out of the country, palagi akong busy sa pakikipag-meet up sa mga clients at partners ng business namin, kaya hindi na kita nakakasama, hindi man lang kita natutulungan, and I'm sorry about that. Umiling si Zarina, hindi naman siya galit sa kaibigan niya. Naiintindihan niya naman na may sarili rin itan buhay. Huwag kang magilty, ginawa mo rin ang makakaya mo para tulungan ako at nagpapasalamat na ako dun anyway. Huwag na nating pag-usapan yun. This is a special day for my kids. Ayaw ko ng drama, natawa na lang si Hailey. Bilib din siya sa lakas ng loob ng kaibigan niya. Masaya siyang nakamit na nila ang happy ending. Nagsimula na ang program ng event. Nasa harap ang kambal, suot ang mga magaganda nilang damit. Tuwang-tuwa si Isabella sa princess gown niya habang nakatuxedo si Riley at bow tie. Marami rin silang mga bisita na kasing edad ng kambal, kahit na hindi ito kilala ng mga anak nila. Nakangiting pinagmamasdan ni Zarina ang kambal niyang nag-e-enjoy sa mga palaro ng host kasama ng ibang mga bata. Hinawakan ni Tyrone sa bewang ang asawa niya habang nakamasid sila sa mga anak nila. This is like a dream. I still can't believe that everything happening in front of us are real. Thank you for giving birth to them.
Mabuti at hindi mo naisip ang ipalaglag ang mga bata lalo na at hindi mo naman kilala kung sino ang ama nila noon, ani ni Tyrone, naisip ko ang bagay na yon. Hindi pa ako handa noon dahil hindi pa ako mentally stable but I can't kill my own blood and flesh kaya pinagpatuloy ko na lang at yun ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko. Look at them now, kung nanagsiguro na ipalaglag ko sila wala sila ngayon sa harapan natin. Ang bilis lang ng panahon, sa susunod na school year mag-aaral na sila baka malingat ka lang may mga high school na tayo. Hinawakan ni Tyrone ang bandang puso ni Zarina. Unti-unti nang lumalaki ang pamilya natin nag-iisa lang akong anak at alam ko ang pakiramdam ng mag-isa lang boring ang buhay lalo na sa tuwing naiiwan lang akong mag-isa wala man lang akong makalaro at makausap na nasa edad ko o hindi nalalayo sa edad ko kaya ayaw kong gawin yun sa mga anak ko. Sang-ayon naman si Zarina dahil alam niya rin ang pakiramdam ng only child nagpatuloy ang program ng birthday ng anak nila napagod na rin ang mga ito kaya nakakalong na sila sa mga lolo at lola nila. Tulog na si Isabela dahil sa pagod habang si Riley naman ay nakapangalumbabo habang pinapanood ang iba pang mga bata na naglalaro nang matapos ang program ay nagsiuwian na rin ang mga bisita nila buhat-buhat na ni Mateo at Jameson ang mga bata, parehong tulog na ang mga ito. Masaya si Mateo na naimbitahan siya sa birthday ng mga apo niya. Nginitian niya lang ang anak niya bago ito umuwi nang makashower si Zarina ay nahiga na siya sa kamaramdam niya na ang bigat ng mga talukap niya. Pagod na pagod sila sa maghapong paghahanda nila sa birthday ng kambal. Nang matapos ding mag-shower si Tyrone ay nahiga na siya sa tabi ng asawa niya. Gusto mo ba ng fruits? Tanong niya rito. Umiling naman si Zarina dahil busog na busog pa rin siya. Marami siyang nakain kanina dahil masarap ang mga iniluto ng chef na nakuha nila, ang dami nang nangyari at nakakatuwang nakarating tayo sa punto na to. Dati iniisip ko lang kung kailan ko ulit makakasama at makikita ang mga anak ko ngayon naman nakikita na natin ang bawat milestone nila. Nakakatuwa diba? Siguro kapag dumating na ang kapatid nila mas magiging maganda ang buhay natin, mas magkakaroon ng kulay, magiging maingay ang bahay, sa sinabi ni Zarina ay mas lalong na-excite si Tyrone. Gusto niya nang mahawakan ng mga tiny hands ng anak nila, marinig ang iyak nito, ang pagtawa at maamoy ang mabangong hininga at amoy ng baby, akalain mo yun, nangyari lang ang lahat ng to sa loob ng isang taon I promise that I will take care of this family. Hindi ko kayang mawala kayo, ikamamatay ko. Mas pipiliin ko na lang sigurong ako ang mawala, kesa kayo. Napangiwi naman si Zarina, liwan mo akong mag-isa. Ayos ka rin ah. Ayaw mong masaktan kapag may nawala sa amin ng mga anak mo kaya mas gusto mong ikaw ang mawala para wala kang maramdamang sakit. Hindi naman sa ganun love mas pipiliin kung ako na lang ang masaktan kesa kayo. Hinayla naman na ni Zarina ang kumot nila sa kanya binalot ang sarili niya. Niyakap ni Tyrone ang asawa niya at hinalikan ang ibabaw ng ulo nito. Mahal na mahal ko kayo, palagi niyong tatandaan niya, malambing pang saad ni Tyrone. Hindi naman na nagsalita si Zarina dahil pagkapikit ng mga mata niya ay nakatulog na kaagad siya. Kinabukasan, masayang-masaya na nagkwekwento ang kambal sa nangyaring birthday celebration nila, para akong princess kahapon Ma'am Myla. That is the most wonderful birthday we ever had. Ani ni Isabela nagulo naman ni Melanie ang buhok ng apo niya. Marami pang taon na magka-celebrate tayo ng birthday niyo kaya hindi lang yun ang pinakamasayang birthday niyo, okay? Anas naman ni Melanie nagngitian ang kambal dahil tila ba na-e-excite sila sa bawat paglipas ng taon, huwag kayong magmadali na lumaki. Adulting is not that good, magkakaroon na kayo ng mga responsibilities kaya habang wala pa kayong ibang iniisip kundi ang mga sarili niyo isang enjoy niyo muna, pag-a-advise naman ni Jameson sa mga bata, hay nakakainis naman. Daddy pwede bang dito na rin kami tumira? Nakakalungkot kasi sa tuwing uuwi na kami ang tahimik sa bahay namin dahil dalawa lang naman kami ni Jameson at ng mga katulong na kasimangot na saad ni Melanie napapailing na lang si Chairman pero inaamin niya rin na ang tahimik niyang buhay dati ay naging magulo na pero gustong gusto niya yon. Naging maingay ang mansion kapag may mga bata talaga sa isang tahanan hindi kayo boring. Ang mga bata ang nagbibigay ng kulay at sigla sa isang tahanan. Kung yun ang gusto nyo. Marami namang kwarto dyan, tanging sagot ni Chairman. Natuwa naman si Melanie dahil hindi na nila kailangang umuwi, hindi na nila kailangang magpaalam sa mga apo nila sa tuwing uuwi sila samantala naman, binisita ni Zarina si Owen.
Gaya ng huli niyang bisita, marami pa ring mga apparatus ang nakakabit sa katawan ni Owen. Bakas din ang pagbaba ng kilo sa katawan ni Owen. Tiningnan niya ang mga vital signs ni Owen at okay naman ang lahat. Gumising ka na dyan. Masyado ka naman na yatang nag-e-enjoy sa paghiga mo sa kama na yan. Balak mo ba talagang magbakasyon ng matagal dito sa hospital? Hihintayin mo pa bang lumabas ang third baby namin bago ka gumising dyan? Gumising ka na Owen, please. Hindi ka pwedeng mawala, naiintindihan mo ba yun? Nakamit na natin ang hustisya sa ginawa sa iyo, kaya gumising ka na please. Nakikiusap na saad ni Zarina. Nagiging emosyonal na naman siya. Mabilis niyang pinunasan ang mga luha niya saka siya humugot ng malalim na buntong hininga. Hinawakan niya ang kamay ni Owen. Nakikita na ang buto nito dahil sa pagbagsak ng kilo ni Owen. Halos 2 buwan ka nang lumalaban dito, hindi ka ba nagsasawang marinig ang ingay ng mga machine mo? Nag-aalala na sa iyo ng sobra ang mga magulang mo, lalo na ang mami mo. I'm sure wala pa rin silang mahimbing na tulog simula nang dalhin ka rito. Galingan mong huminga ha. Huwag mo namang kalimutan na huminga. Dapat makayanan mo na ring huminga nang walang sumusuporta sa iyong machine. Natutuwa ako sa tuwing sinasabi nilang binawasan nila ang settings ng ventilator mo, pero nawawala rin ang tuwa na yun kapag sinasabi nilang kailangan nilang taasan ulit ang ventilator mo dahil bumabagsak ang oxygen level mo at ang heartbeat mo. Laban lang tayo ha. Huwag mo kaming iiwan. Minsan na akong nawala ng mahal ko sa buhay at sobrang sakit nun, walang kapantay ang sakit na yon. Mahalaga ka sa akin Owen, at huwag mo naman sanang ipar-honest ulit sa akin ang masaktan dahil nawalan ako ng mahalaga sa buhay. Mahirap mag-move on, mahirap tanggapin, kaya laban pa. Pasensya na kung makasarili kami, pasensya na kung ayaw naming masaktan dahil nawalan kami ng mahal sa buhay. Mahirap lang kasi talagang tanggapin. Maghihintay kami, dapat bago ako makapanganak. Gising ka na. Matapos kausapin ni Zarina si Owen ay hinalikan niya ito sa noo at nagpaalam na.